So ngayon is gagawa tayo ng aming project na sa network namin, which is gagamit tayo ng isang networking. Then gagamit rin tayo siya ng routing and mag-i-implement rin tayo ng IP address na dynamic na gagamitin natin sa project na ito para ma-run yung existing project namin sa ibang subject na Android application. So unang lahat, kailangan natin malaman yung IP configuration ng ating internet connection. So kailangan mag-type tayo dito sa ating computer ng CMD para mapunta tayo sa command prompt. Then type lang natin sa ipconfig. So sa ipconfig natin, makikita natin yung IP address ng ating ginagamit ngayon na device na connected sa ating internet, which is yung 192.168.254.103. So ngayon, mag-i-implement tayo ng sarili nating IP address na labas dun sa DCHP o yung labas sa range ng ating internet connection. So open lang natin to. Then network and sharing. So para malaman natin na labas siya sa ating DCHP o range ng ating lagyan lang natin dito sa admin ng internet namin yung user, din ang password. So sa part na to, sa advanced, makikita natin itong DHCP na to, na ang LAN IP address natin nakita natin kanina is yung 192.168 na 254 and 254. Ito yung LAN IP address namin sa internet. So nag-range siya dito sa 192.168.254 from dot 100 to 200. So gagamit tayo nito na labas dyan sa range ng 100 to 200. So siguro gamitin natin mga 192.168.254.50. So X lang natin yan. So gawa tayo dito sa aming internet connection is papalitan lang natin siya ng IP address. So yung internet protocol version 4 ng TCP IPv4, i-properties lang natin yan. Then mapapansin nyo naka-automatic siya. So gagawa tayo ng dynamic IP address na gagamitin natin na static siya dito sa ating network. So sabihin natin 192.168 na 254 then 50. Then mapapansin nyo lalabas na yung subnet mask natin. Then pagdating naman dito sa ating default gateway, type lang natin 192.168.254 and 254. Then itong preferred DNS natin parang sa Google, so 888. The alternative is 8844. So okay lang natin yan, close. So para ma-check natin kung nagbago na yung IP address natin, type lang ulit natin yung IP config. So mapapansin nyo, yung IP configuration natin is naging 192.168.254.150. So, bago natin umpisan itong pinaka-project namin, kailangan natin meron tayong Android Studio sa ating application at Visual Studio para sa code na mag-handle ng ating back-end server na kukonect sa network layer na mag-handle naman or mag-fetch ng ating data sa database dun hindi nakalagay yung ating routing. Yan. Ito yung example ng namin project. May existing project na kami na ginagawa, which is yung Android Studio na ginagawa namin para itong portal. So mapapansin nyo dito ay gumamit kami ng isang dynamic IP configuration para maiparan siya. So mapapalitan lang natin ito na sa base dun sa ginawa natin ngayong IP configuration. And ito yung mga nilalaman ng aming database which is yung plotter namin. Dito naglalaman ng mga data ng student. Hindi ko na ito masyadong itatakal lahat since ang kailangan lang naman natin is mapagana ang isang networking at routing. Ito naman punta tayo sa ating database na mag-handle ito ng mga Microsoft Visual Studio natin. Nandito yung mga controllers natin para makuha natin ang mga data mula sa network layer. So, meron tayong ginagamit na ports dito which is yung 5000. So, yun yung ginagamit natin. Meron tayong ginagamit na networking. So, ito yung mga ginagamit nating application sa
para pumasok ito sa network na pinag-aralan natin, which is ito yung application network. Doon naglalaman yung front-end natin, kagaya ng Flutter and Dart, JavaScript, and backend natin. So, meron tayong transport layer na mag-handle ng HTTP protocols natin para mag-handle pa niya yung gagamitin nating web application. Then, pagdating naman sa internet, ito yung nagmamanage ng IP configuration natin dun sa pag-route natin ng data para makonect natin yung ito sa ating Android application. So, ito yung mga routes natin na pag-route para makuha natin siya. Kunyari, meron tayong student route. So, ito yung nag-handle ng route natin para makuha yung information student. Then, ito yung mag-handle ng route natin para makuha yung login. So, balik ulit tayo dito sa CMD natin. So, itong ginawa natin IP configuration is ikakopy lang natin siya. Then, i-implement lang natin siya dito sa latter project natin, which is papalitan natin to nung ginawa natin bago. So, isa-save lang natin ito. Then, isa-save lang. So, next, ito din, isa-save lang natin. Then, may isa pa dito. So, isa-save lang din natin ito dito. Dun sa student grades, isa-save lang din natin. Student info, save lang ulit. Student schedule, save ulit. So, mapapansin nyo, ito na yung IP address na ginagamit natin sa ngayon sa internet. Then, yung 5,000 ng port na gagamitin natin. Then, yung root or routing natin para makuha natin yung mga data sa ating database. So, bago natin ito i-start, kailangan muna natin gumamit ng SAMP controller. Irara natin to para natin yung back-end server natin at gumana siya at mag-connect siya sa ating Android Studio. So, ayan, mapapansin natin na working siya, then lahat na ginagamit dito ay naka-synchronize na siya at successfully siya connected. So, ngayon na-try natin tong i-run tong ating Android application sa web muna. Wag mo natin gawin siyang application. So, i-run lang natin siya. Tignan natin. So, mag-focus lang muna tayo sa login para may pakita natin na matibay yung IP address natin and hindi siya makakapag-login. Antayin lang natin na maano lang siya. So, medyo matagal. Ayan. So, isipan na lang natin ating application na naka-web lang muna siya para hindi naubos oras sa pag-install ng application natin mismo. So, ito yung design namin para sa project namin sa since papaganahin lang natin dito na gamit na networking. So, ano nilalaman namin ang database natin para mag-login na ito. Then makikita natin na pag nag-login tayo is, ayun, may mag-sabi dyan na Joshua Kaluwagan. So, try natin i-log out. Then sa login natin is palitan natin siya ng balik natin sa may ano. Pinalitan ko. Then mapapansin nyo na type ulit natin yung login. Si ID na siya mag-login. Ayan, magsasabi siya ng error XML. Since hindi siya connected sa IP address natin na naka-dynamic na dito sa computer, which is nag-run lang siya through LAN. So, ayun lang sa aming project. Ayun na nagpapakita ng isang networking and routing na isa sa network.
Sa summary ng aming project, pinakita namin kung paano i-connect ang isang Android app sa isang SQL database gamit ang dynamic address. Gamit ang Android Studio para sa app development at VS Code para sa backend services. Pinakita din namin ang paggamit ng HTTP o HTTPS requests kasama ang retrofit para sa mabilis na komunikasyon. Pag-setup ng Node.js server gamit ang Express para sa pag-handle ng RESTful API endpoints at paggamit ng dynamic DNS para ma-manage ang pagbabago ng IP addresses. Ang setup na ito ay tinitiyak ang efficient ng paghawak ng data, secure na komunikasyon at reliable sa connectivity para sa mga dynamic environments. Sa pagkasama ng mga teknolohiyang ito, nakagawa tayo ng matibay at scalable na sistema para sa modern Android applications. So, yun lang po. Salamat.